Okay po, so lesson 9 na po tayo. It is all about one-to-one functions. So ano nga po ba yung one-to-one functions po natin? So let's see. Okay. So yan po, nasa screen, lesson 9, one-to-one functions. So ang gagawin po natin dito, identify po natin kung one-to-one po ang mga functions na given. So at the end of the lesson, the learner is able to represent real-life situation using one-to-one functions. So ma-identify po natin dito kung yung given ba natin na situation or problem ay one-to-one function. Okay. Okay po. So we have the following. Match the following names of airport with their corresponding airport codes. So ito po sa kaliwa po natin are the airport names. And then sa kanan naman po natin ay yung pong airport codes po nila. Ngayon, yung number 1 po kaya, Francisco Bangoy International Airport. Ano po kaya yung code niya sa tingin niyo po? Okay, so let's see. DVO po yung airport code ng Francisco Bangoy International Airport. Next, number 2, we have Clark International Airport. Ano po kaya yung airport code niya? Okay, so we have CRK. Makikita nyo naman po doon. Then we have Bacolod Silay International Airport. Okay, so BCD po yung airport code niya. Then we have the Mactan Cebu, which is CEB po yung code. And then Puerto Princesa International Airport is PPS. Okay? So this means, okay, so kung ano ba mapapansin nyo dito sa airport names at airport codes, they have a one-to-one correspondence. Kasi po, yung bawat airport, hindi po pwedeng magkaroon yan ng parehas na airport code. So, kung magkaparehas man sila sa letter, siguro po magkakaroon po ng number sa dulo. For example, CRK1, parang ganun po. O kaya po yung pangalawa po na Clark International, for example, na doble, CRK2, parang ganun po. So, bawal po silang magkaparehas ng airport codes. So, eto pong mga airport names and airport codes, they have one-to-one correspondence. So, these are examples of one-to-one functions. Okay, another. Okay, yung task niyo po, tanong niyo po si nanay niyo, si tatay o kaya yung po mga kapatid or kamag-anak kung pare-pares ba sila ng voters ID? Pare-pares po ba sila? Look at their voters ID number. Okay, tingnan niyo po yung voters ID number nila. Pare-pares din ba ng ID number? Okay, so if no, why do you think so? Bakit kaya hindi po sila pare-parehas ng ID number? So let's leave it here. So sagutan nyo na lang po sa inyong module. Okay, what is a one-to-one function? So by definition, the function f is one-to-one if any value in the domain denoted by x sub 1, x sub 2, and the value of f of x sub 1 is not equal to f of x sub 2. Bawal daw pong magkaroon ng same value. Therefore, no y value is paired with different x value. So, wala pong magkakaparehas. Talaga pong one-to-one lang po yung correspondence. Si x may kapartner na isang y. Okay po? Then, we have this example, one-to-one relationship. Ano po ba yung nasa picture? So, we have here one passport. Ayan po. Then, one person. So, sa isang passport po, talagang isa lang po ang nagmamay-ari niyan. Bawal pong maging dalawa yung may-ari nung isang passport. So, this portrays a one-to-one relationship. So, kapag ka po yung passport mo nakapangalan sa'yo lang yun. Hindi po pwedeng sa iba. Okay po? So, unique po yung passport ng bawat isa kung meron mo po silang passport. Okay. So, this is also an example of one-to-one function wherein one passport belongs to only one person. So, ayan po yung explanation. Then we have this activity. Identify the following if these situations represents one-to-one function. Number 1, the relationship between the distance traveled along by a bus to the fuel or gas needed to travel. So, meron po ba yung one-to-one relationship? Sa tingin niyo po? Okay. So, yung sagot po,
Not 1-to-1. Bakit po? Kasi po yung iba pong sasakyan hindi naman po pare-parehas ng distance na nata-travel. Yung iba pong sasakyan, for example, 1 liter lang po yung, kinarga niya na gas. Ngayon po, yung iba malayo po nasa, sabihin na natin for example 10 kilometers po yung natatakbo niya. Yung iba naman pong sasakyan, nasa sabihin nating 8 lang. So not 1-to-1. So puwede pong magkaroon ng ibang ka-partner yung pong value po ng x po natin. Meron po siyang pwede pong yung 1, for example, 1 liter. Tas 1 liter din dito, magkaibang sasakyan po yan. So sa 1 liter na to, 10 km po, 10 kilometer po yung natatakbo niya or nako-cover niya. Sa kabila naman po ay meron po tayong 8 kilometers. So eto po, dahil po naulit po siya, 'di ba puwede naman po nating isulat 'to as 1 lang, nakapaganyan po siya. So this is not a 1-to-1 function. Okay, another, real numbers paired to their square. So real numbers daw po, kapagka sinabi nating real numbers, it is any number po, okay, na ayan, for example na lang po, we have 1, 2, 3, 4, 5. Ayan po yung mga real numbers po natin. Kahit po negative, real numbers din po yon. So, paired to their square. So, yung pong square nitong 1 ay 1. 1 times 1 is 1. Then, ito pong 2, 2 times 2 is 4. 3 times 3 is 9. Yan po yung kapartner niya. And 4 times 4 is 16. And 5 times 5 is 25. So, there is a 1-to-1 relationship. Kaya po, ang sagot dito, it is 1-to-1. The next, the equivalent temperature in Fahrenheit to Celsius. So, alam niyo naman po na exact po yung conversion po natin ng temperature ng Fahrenheit to Celsius. Kasi po, for example, yung 100 degrees Celsius, may isang equivalent lang po yan sa temperature ng Fahrenheit. So, it is also 1-to-1 function. Then number 4, pairing a name of a person to his or her cellular phone number. Meron po ba tayong pare-pares na cellular phone number? Okay, wala po. So, ako, iba yung phone number ko. Kayo po, iba yung phone number nyo sa magulang nyo. Okay, so this is also a 1-to-1 function. Then last number 5, pairing of a polygon's name and its number of sides. So, yung isang polygon po, for example, triangle, ilan po ba yung sides nun? 3. Pagka po quadrilateral, 4. Kapag ka naman po pentagon, 5. So, may iba't iba pong tawag yung bawat polygon po ay may iba't ibang number of sides. So, based po dun sa tawag sa kanya, ayun po yung number of sides niya. So, this is also a 1-to-1 function. Okay. So, graphs of 1-to-1 function. Observe the following graphs and tell whether it is 1-to-1 or not. So, ngayon po, given po yung graph, i-identify po natin kung 1-to-1 po yung function na to. You can identify the set of ordered pairs to determine if the graph is 1-to-1 or not. So, pwede mo pong pahirapan yung sarili mo, identify mo kung ano yung mga ordered pairs, and then tingnan mo po kung yung pong mga value ng x ay pare-parehas. Diba sabi po, when no x repeats, you'll have a function. So, pagka po may magkaparehas doon, hindi po yun 1-to-1. Kapag dapat din daw po, sa 1-to-1 function, wala pong parehas sa x, wala pong parehas sa y. Okay. So, we have this number 1. Ano po kaya yung answer dyan? Sa tingin nyo po. Number 2. Ano po kaya yung sagot dyan? Number 3. Ayan. So, let's leave it here muna po. And then, papaliwanag din po naman natin yan kung bakit, kung 1-to-1 po ba siya or not. Okay. So, eto po yung ginagamit natin na line test sa pag-identify kung 1-to-1 ba yung function or not. So, we have this horizontal line test. So, what is a horizontal line test? It states that if a graph does not intersect this line at more than one point, then the graph is considered as 1-to-1 function. So, kapag ka sinabi po nating horizontal, kung nung nakaraan po ang pinag-aralan po natin ay vertical line test, ngayon naman po pag-aaralan natin ang horizontal line test. Paano po yung horizontal? So, katulad po ng horizontal asymptote, pahiga po siya. So, pag ganyan po yung
horizontal line test po natin. Nakapahiga. Pahalang po siya. Okay? And then, we have to review the vertical line test kasi ganun din po siya kapag ka vertical line, patayo naman po. So, function din po yan. Okay. So, para po ma-identify natin kung one-to-one ba siya, with this test, we can now identify easily which graphs are one-to-one by drawing an imaginary horizontal line parallel to x-axis, an imaginary vertical line parallel to y-axis. When we can see that the graph above has the following answers. So, ito po yung mga sagot natin dun sa binigay na graph kanina. So, kapag ka po horizontal, ito po yung, for example, ayan po yung graph mo, ay yung Cartesian plane mo. Ito po yung Cartesian plane mo, y at x-axis. Kapag ka po horizontal line, parallel po siya dito sa x-axis. Ito po yung x-axis natin. Parallel po siya dyan. Kapag ka naman vertical line, parallel po siya sa y-axis po natin. Okay. Sagutan na po natin yung mga graph kanina. So, is this one-to-one function? So, ang sagot po dyan, dapat po pareho niya pong napas yung horizontal at vertical line test po natin. Unahin po natin sa vertical line test. Ito po. Okay, yan. Guhitan po natin na, horizontal line test. Unahin po natin yung horizontal line test. So, kapag ginuhitan po natin ng horizontal line test niya, napapansin nyo na tinamaan po siya. Yung graph po natin ay tatamaan po ng 2 beses. Kahit saan ka po pumwesto. Kahit saan mo po iline yung horizontal line mo. Then, yung vertical line po natin ay patayo. Ayan, kahit saan ka po pumwesto dyan, kahit saan ka po mag-line, na linya na horizontal, ay vertical line rather. So, isang beses lang siya tatamaan. So, this means, not one-to-one function. It only passed the vertical line test. So, hindi po siya one-to-one dahil ang napas niya lang ay yung vertical line test po natin. Next, number 2. Ayan po kaya. Is this one-to-one function? So, maglagay po tayo ng vertical line test. O, pasok po siya. Isa lang beses lang po siya tinamaan. Then, pagka naman po horizontal, so as you can see, kahit saan po ako pumesto maglagay ng horizontal line test, isang beses lang po siya tatamaan. So, it is one-to-one function, pass both vertical line test and horizontal line test. Next. Okay, eto po kaya. So, as you can see, eto po ay graph ng rational function po natin. Ayan na po yung nakalagay na given. Ngayon po, sabi natin kanina, nakala mo lang po ay magta-touch po yung graph dito po. So, pagka naglagay ka po ng dito, ng lines na vertical, hindi po yan tatamaan ng 2 beses. So, hindi po sila meet na mag-intersect ng twice or 2 or more na lines. Hindi po niya ma-intersect. So, ganun din po sa horizontal line test. Okay. So, hindi naman po yan kahit ganyan mo ba po. Okay. So, that means that this is a one-to-one function because it passed both vertical and horizontal line test. Next, last example. Okay. So, kung maglalagay po tayo ng vertical line test dito, di ba po pasok po siya? Opo, pasado po siya sa vertical line test. How about the horizontal line test? Maglagay po tayo ng line. Dito po sa bandang to, okay pa, okay pa, okay pa, okay pa. Pero pagdating po dyan, ayan, tinamaan na po. Ilang beses? 3. Kaya po, this graph is not one-to-one because it only passed the vertical line test. So, ganyan lang po kadali kung paano natin ma-identify kung ang given graph po ba ay one-to-one or not one-to-one.